Para makaluwag sa pera, marami tayong mga kababayan nagpapaluwagan. Kanya-kanyang hulog pagkatapos salitan ng kukubra. Tiba-tiba kung ikaw ang nakatoka. Pero talaga nga bang luluwag ang buhay sa paluwagan? Ma'am, isda po ma'am, bili ka ma'am. Mula sa kinita niyang 1,000 sa pagtitinda ng isda, nagtabi ng 300 pesos si Cecil. Nakaschedule kasi siya ngayong maghulog sa kanilang paluwagan. Yan, maganda yung maaga. Salamat ha, maagang. Salamat Mare. Pandagdag po na lang po yan ma'am sa sobrang taas po ng isda. Hindi lang naman po isda ang tinitinda ko ma'am. Meron pa po akong manok na inaalagaan para pang tinda rin po. Say, ito yung hulog ko sa paluwagan. Tuwing linggo raw ang patak-patak ng 20 miyembro ng kanilang paluwagan. Ang kolektor, ang may-ari ng sari-sari store na si Janet. Siya mismo ang naghahatid ng 6,000 piso sa miyembrong nakatakdang sumweldo kada linggo. Nag-iipon na pera pag bigla mong malaking makukuha, dagdag puhunan. Hindi raw biro maging treasurer ng paluwagan, lalo pat may mga pagkakataong si Janet mismo ang nag-aabono para sa mga miyembrong lumiliban sa paghulog. Medyo masakit po sa ulo yung katulad po niya na yung alas 6 na, hindi pa nagbibigay yung isang tao, kailangan puntahan pa. Parang ang dami po pong ginagawa, yung parang mag-iinit po yung ulo mo po. Hindi lang sa mga palengke usong-uso ang paluwagan, pati na rin sa mga barabarangay, katulad na lang ni Raquel. Pagkatapos ng halos 1 taong paghuhulog ng 1,000 piso kada buwan sa kanilang barangay paluwagan. Nito lang Biyernes, sumahod siya ng 12,000 pesos. Yung paluwagan, kahit na mag-intay ka ng matagal, at least nakasave yung pera mo. Pagdating ng time na ikaw na yung susweldo, makukuha mo siya agad. Ang 4,000 pesos, ilalaan daw niya sa nalalapit na birthday ng kanyang anak. Ang 3,000 naman, ipampupuhunan daw niya sa pagtitinda ng peanut butter at coco jam. Magkano ganyan yung klase? Ito, 90 pesos. Ito, 40. Matapos mag-canvas ng palaman, tumingin na rin siya ng maaring ipanregalo ngayong Pasko. Pambata. Kaya mga toys sa daughter ko, sa sa son ko, tsaka sa mga pamangkin, tsaka sa mga inaanak. Yun nga lang, dahil kalimitang walang pinanghahawakang papel sa mga paluwagan, napakadaling tumakbo sa responsibilidad ng ibang mga kasali. Kagaya na lang ni Lucila, pinakbuhan ng may hawak ng pera sa kanilang paluwagan. Sa linggo pa mismo na siya na sana ang susweldo. Ang natangay sa kanila, 9,000 pesos. Ipambabayad pa man din sana ito ni Lucila sa lupa ng kanilang bahay. Nagtiwala ako, isa pa, kaya ako tiwala dahil hipag ko, kakumari niya. Natakasan ako pagdating ko dito Pero tila wala pa rin kadala-dala si Lucila. Sumali pa rin siya sa iba pang paluwagan na ang kolektor naman ngayon, mismong kapatid niya. Ayon sa financial expert na si Francisco Colayco, maraming sumasali sa mga paluwagan dahil hindi katulad ng mga bangko. Dito, walang hassle. Walang hinihinging requirements, wala ring maintaining balance. Pero paalala ni Colayco, mabuting imbestigahang maigi ang mga miyembro ng paluwagan dahil tanging tiwala lang sa taong may hawak ng pera ang iyong panghahawakan. Para lang tulungan yan di ba? Ako muna kukuha ng 10,000. Today, bukas ikaw, wala tayo 10, tigi 1,000 tayo. Natulungan mo akong cash flow para akong umutang sa Siam. Kasi Siam naman, nangungutang sa bawat sa. Yung huli lang niya makukuha yung 10,000 niya, pero makukuha niya buo. Maayos din yun. Kung maayos yung samahan. Kung isa doon tumigil, ayoko na, nakuha ko na yun. Hindi na ako magbibigay sa isang buwan. Payo pa ni Colayco, mas maiging magtanong sa bangko
kung paano lehitimong lalago ang perang pinaghirapan. Ang talagang sapat at swak na swak sa ordinary small investor ay yung tinatawag nating mutual fund or produkto ng bangko ang tawag nila Unit Investment Trust Fund. Yan, buwan-buwan pwede ka maglagay. Ang minimum investment sa mutual fund, 5,000. Pag nakabili ka na, pwede ka magdagdag, 1,000 pwede na. Pero kung gawin mong disiplina, buwan-buwan, 1,000, lalago yan. Magugulat ka na lang, 30 years, meron na pala akong pang-down payment ng bahay ko, meron na pala akong pang-retire. Kanya-kanya ngang hanap ngayon ang paraan kung paano mapapalago ang perang pinaghirapan. Pero ingat lang, lalo na sa panahon ngayon na maraming nai-scam, maging ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Isa sa mga popular na paraan para kumita ang pagsali sa mga kooperatiba. Taong 2007 nung simula ng isang barangay sa Muntinlupa ang Water Lily Cooperative. Samahang nagpoproseso ng water lily para gawing tsinelas at bag. Ano ba kailangan? Wala ritong membership fee at kapag nagipit ang mga miyembro, pwede silang mangutang. 7, 8, 9, 10,000 po yan. Minsan, siyempre, sa liit naman ang kinikita ng isang miyembro ko dito sa barangay, siyempre, yung mga nanay, nangangailangan din naman niya ng pera. Yun, doon ko sila napapahiram ng pera. Yun ang nagiging tulong ko sa kanila. Nga lang, pinapatabuan ko naman ng 50 pesos kada 1,000. Payable within 1 month. 1, 2... Mula sa puhunang 10,000 piso ng kooperatiba, lumago ito hanggang 100,000. Yung nabibili mo dating 5 piso, baka dahil sama-sama kayo, 3 piso na lang. So, nakakatulong. Maayos yan. Basta well-organized. Ang 1,000 pisong kinita ni Tess mula sa kooperatiba, pinaiikot niyang puhunan sa pamimili ng dried water lily na ginagawa niyang chipboard. Attitude na dapat magkaroon ng isang katulad ko na may bahay, huwag kang susuko, huwag kang titigil. Kasi hanggat kaya ng katawan mo, kayang-kaya mong hanap buhay pa. Kasi never kang aasa sa asawa mo or sa anak mo. Ang dati niyang barong-barong, konkreto na ngayon. Nakabili pa sila ng appliances. Ngunit ang pinakamahalaga raw sa lahat para umasenso, dapat marunong kang humawak at magpaikot ng pera. Importante sa pagnegosyo. Kaya maliit ang pera o malaki ang pera, nire-record mo magkano pumasok, magkano lumabas. Baka akala mo, yun, porket kumita ka ng 20 pesos sa binenta mong 10 piso, kumita ka ng 2 piso, akala mo 20% kumita ka na. Eh kung yung gastusin mo sa elektrisidad, sa kung ano-ano pa, renta mo, gino-cover mo yung dapat eh. Si Lucy, hindi nagkasya sa 12 taong pamamasukan bilang tindera ng damit sa Baclaran. Nangutang siya ng 5,000 piso sa kanyang lolo para ipampuhunan sa negosyo. Inilalatag sa karsada. Pag dumating ang pulis, takbuhan kami. Parang hindi ako dalaga nun eh. Pero hindi ko pinaalam sa magulang ko dahil ako nahabag sarili ko. Dahil wala talaga kami. Pinagtiisan ko yun dahil wala na akong alam na tatarbahuin ko. Madalas daw wala siyang benta noon. Pero sa tulong ng kanyang mga magulang at kapatid, napalago nila ang kanilang negosyo. Hindi ko naisip itong mga buhay na ito. Dahil lagi ang nasa isip ko, wala akong aral. Walang kahinto, walang patutuluyan ang aking kundi sipag nga lang. Makalipas ang halos 30 taon, ang dating tindera sa bangketa, ngayon, milyonarya. May sarili ng pagawaan ng uniforme at 2 tindahan sa Baclaran. May 2 magarang bahay, mga sasakyan. Meron pang resort sa Batangas na nagkakahalaga ng 15 million pesos.
Sa negosyo, sa buhay, ang susi, hindi yung jackpot all the time, kung hindi yung average. Kasi may araw na down, may araw na mataas. Dapat yung average mo sapat sa pangangailangan. Walang maluloko kung walang magpapaloko. Sa hirap ng buhay ngayon, ingat lang po sa mga nangangako ng malaki at mabilisang kita. Dahil ang pag-asenso sa buhay, hindi nadadaan sa one time, big time.